Na nangyari, 15 trillion plus ngayon may bago na naman. Ubusin nyo na kaya lahat ng ginto. At ibenta nyo na rin ang Pilipinas. Mas okay pa kaya? Diba? Benta nyo na lang ang Pilipinas para wala na kayo ibenta. Wala na kayong iutangin. Yes, good afternoon mga kasama. Andito naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ka namang update sa ating mga video. Aba, grabe! Nako po, grabe. Grabe na naman talaga! Hindi na kayo nakantento sa isang utang, dalawang utang. Meron naman! Aba, ayan po ay chinismis sa atin ha. Nachichismis uli sa atin ni Chikadora. Oo, grabe oh. Sabi dito, matapos hindi maibalik ang 90 billion ng PhilHealth. Eto, may sabi dito, BBM at Recto. Minura ng mga Pinoy. Bakit? Bakit naman? Chikadora. Sabi pa rito, matapos hindi malusutan ang 90 billion na kinuha mula sa PhilHealth, gobyerno muling nangutang ng 500 million. 500 million dollars sa World Bank. Aba, matindi ha. May bago na namang utang? Ano ba yan? Chikadora, totoo ba yan? Taong bayan, minura na si BBM at ang mga opisyal sa gobyerno. Maawa kayo sa taong bayan. Yung inutang nyo, hindi naman makakarating sa dapat patunguhan. May tama ito si Chikadora, no? Nangutang ng nangutang, aba, yun ang tanong. Diba? May patutunguhan kaya? O saan pupunta? Ayuda ng bayan! Only in the Philippines! Aba, grabe na ito. Ha? Kaya marami nagsasabi, sige, panat mo. Chikadora, ipasok mo! Huy! Ang maraming Pilipino, tila perwisyo pa raw ang hatid ng mga nasa gobyerno. Hindi lamang pagmumura, kundi kasuklam-suklam na raw ang nararamdaman ng maraming Pilipino sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. matapos ang breaking news ngayon kung saan hindi pa man nila napapaliwanag kung bakit tinanggal sa ahensya ng PhilHealth ang mahigit kumulang sa 90 billion pesos excess fund na nakalaan sana para sa healthcare system ng bansa. Uutang muli ang gobyerno na mahigit kumulang sa $508 million o 28.7 billion pesos. What? Ayon nito kay Pangulong Bongbong Marcos ay ilalaan raw nila muli sa health services lalo na sa mga rural areas. Ha! Ilalaan sa health services. Ang tanong nga dun may pondo na yung PhilHealth ha? Bakit kinuha doon at hindi pa sa gobyerno, di umano? Tapos ngayon sasabihin, ilalaan sa health sector. Ano ba yan? Grabe na po ito. Hindi na ito makatuwiran. Ayan ang sabi rito ha. Nagbabasa lang tayo. Tayo ay reactionist lang ha. Grabe na po kung sakaling totoo man ito. Pero marami kasing video nagpapatunay. Ito ay nagbabase lang tayo sa mga video. At yung video na yon ay atin lang nire-reactionan. Kaya nakakapagtaka mga kasama, bakit mangungutang pa? Diba? Sabi nga rito sa isang video, umabot na ata sa 15 trillion. Ang utang ng Pilipinas, di umano ha. Mamaya may papakita ko, grabe. Sa dulo ng video, ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, pasalamat muna tayo sa 34,000 new subscribers! At siyempre doon sa mga datihan na laging nakasuporta sa atin, maraming salamat po. At kung hindi po nagdo-notif sa inyo ang video natin, ay sabi ko sa inyo, search si Kuya Goods para makita nyo kagad na mayroon po tayong upload everyday. Yan, tuloy mo, Chikadora. Grabing pangungutang na naman ito. Galit na ang taong bayan sa paulit-ulit na katwiran na ito ng gobyerno, lalo't hindi naman raw nararanasan ng maraming Pilipino kung saan raw talaga napupunta ang mga perang inuutang ng pamahalaan na tila suspetsya nila ay binubulsa lamang
ng mga tiwaling politiko tila gustong manatili sa kapangyarihan. Yan nga ang tanong. Doon lang yan eh. Kung nakikita nyo, kung napapansin nyo kung ano yung nangyayari ngayon sa Ayuda, Ayuda Republic? Doon ata, di umano napupunta. Kasi nagtatanong ang mga taong bayan, mga kasama, meron ba silang nilalatag na proyekto? May proyekto bang nababanggit dito kung saan napupunta? Naku, gigil na po di umano ang taong bayan. Kasi nga, wala namang proyekto. Bakit kailangan mangutang? Di ba? Sa panahon nga ng dating Presidente Duterte, wala naman. Nangutang nga. Pero panahon ng pandemic para makaahon sa pandemic. At may proyekto May mga proyekto noon. Dito, puro utang. Nagkabenta-benta na yung gold. At nangutang na naman di umano. Wala namang proyekto di umano. May nakalatag bang proyekto? Sabihin natin na yung 5,500 flood control. Nasa na kaya yon? Baka naagos na. Tuloy. Nangatwiran ang maraming veteran lawyers Nako, isa pa to. na bakit nauutang pa ang gobyerno gayong may 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth Yun. na dapat isauli sa mga miyembro ng insurance company at huwag na raw di umano kung saan-saan pa dali ng pamahalaan. Tama. Kung saan sangkot ang Department of Finance Secretary na si Ralph Recto. Hindi raw ba sila naaawa sa mga may sakit na hindi naman raw nakakatanggap ng mga tunay na tulong? Yun. Yan nga nababalitaan natin mga kasama. Sipin nyo miyembro ng PhilHealth, nakakaltasan ng 600, sabihin natin 600 to 700 o pataas pa. Ngayon, pag sila ay na ospital, nako, yung PhilHealth na inaasahan nila, gagarampot na lang. Ang bill nila is 100,000. Ang bibigay ng PhilHealth ay 6,000, di umano. Hindi makatuwiran. Di ba? Ano pang silbi ng PhilHealth? Anong nangyayari na lang pala? Yung PhilHealth na lang ang ponduhan ng bayan. Ganun ba? Ganun na nga nangyayari ngayon. Doon na lang kumukuha ng pondo at ililipat sa gobyerno, di umano. Ganun ba yun? Naku po, grabe na yan tuloy! Pangako nila na parang bula sa maraming Pilipino. Hindi raw ba talaga titigil ng kauutang ang pamahalaan na para lamang raw di umano sa kanilang mga sariling kapakanan? Kaya nga. Narito ang iba't ibang reaksyon ng maraming netizen na siyang nakapag-high blood sa kanila matapos makumpirma na hindi pala fake news, kundi totoong muling uutang ang gobyerno ng Pilipinas sa World Bank ng tumataginting na $509.24 million. Wow! 8.7 billion pesos na aniyay nakalaan raw sa healthcare system ng bansa. Ngunit ang totoo, maaaring di umunoy kulimbatin lamang ito ng mga nasa gobyerno at isuksok sa kanila. Maaari! Pero bago natin pakita yung reaction mga kasama, may papakita lang ako sa inyong video. I'm sorry. May papakita lang ako. Ito po ay legit, no? Kasi galing ito sa Manila Bulletin. Kaya masasabi natin na medyo tama yung sinasabi. Ngayon, papakita ko na sa inyo. Kayo na po ang magbasa para naman masabi ko sa inyo na legit. Ayan, kita nyo kailan lang to? October 4. Ayan, October 4, 2024. Alauna 7 ng hapon. Sabi dito, Marcos admin next World Bank loan 509 million for health system. Aba. Di ba? Saan ang galing ito? Sa Manila Bulletin. In-expose ito October 7, 2024. Alas 12 ng hapon. Di ba? Tama ba? Kung babasahin mo yan, the Marcos Jr. administration will borrow 509.24 million, about 28.7 billion pesos from the World Bank to enhance health services
and rural areas. Wow! Ano na nangyari sa pondo ng PhilHealth? Diba? Bakit kinuha doon at pinasok sa gobyerno? Tapos ito sasabihin dito, di umano gagamitin sa mga health services. Di wow! Diba? Kung babasahin mo yan, ayan po yung mga nilalaman yan Kaya hindi naman tayo hindi naman magbababa ng statement ang Manila Bulletin ng walang patunay. 'Di ba? Kaya nakakapagtaka. So meron pa mga slide dito mga kasama. Ito papakita ko lang sa inyo para naman meron kayong idea. Pasok, ano ba 'yan? Super Radyo. Lumobo pa sa 15.35 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa po ng Mayo. Ayon po sa Bureau of Treasury, tumaas po ito ng 330.39 billion pesos o 2.2%. Mula sa 15.017 trillion pesos noong buwan po ng Abril. Kung ikukumpara sa kaparehong panahon, nung pong nakaraang taon, tumaas po ng 8.4% ang utang po ng bansa o karagdagang 193 trillion pesos. Woo! Grabe! 1.193 trillion pesos mula ho sa 14.15 trillion pesos noong pong 2023. 10.442 trillion pesos po ay utang sa labas ng bansa, habang ang 4.904 trillion pesos ang utang sa labas ng bansa. Nakakaduling itong mga numerong ito mga kapuso. Isa sa nakikitang dahilan ng Bureau of Treasury paglobo po ng utang ng bansa yung pagbabaho ng halaga ng piso kontra dolyar at ang patuloy na pangungutang sa labas ng bansa. Yan. Nakita nyo? Diba? Nakakalula yung mga utang ngayon mga kasama. Kaya meron pa akong slide na papakita sa inyo. Diba? Hindi naman bakit nung panahon ng Pangulong Duterte nangutang, pero saan ginamit? Nung panahon ng pandemya. Pero ito walang pandemya. Saka nung panahon ng Pangulong Duterte, nangutang para sa pandemya at meron pang project. 'Di ba? Ngayon kasi mga kasama, ito ay hindi natin nakikita. Wala man tayo nakikita mga proyekto, Tapos nangungutang di umano. Sige ito. Isa pang patunay ito Ano ba meron dyan? Sige, kwento mo nga. Aabot sa 15.8 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2024. Ito ang inihayag ni National Treasurer Rosalia De Leon sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee para talakayin ang panukalang national budget. Dahil dito, agad naghayag ng pagkabahala si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III, lalo't di pa niya matiyak kung hanggang kailan magbabayad ng utang ang mga Pilipino. Diba? Umabot na sa 15 trillion ang utang. Nako po. Bakit naman ganun? Ano nangyari? May nilatag ba kayong proyekto? Meron ba kayong may papakita? Ito pa. Para naman na maniwala ating mga kababayan, ito panahon na ito, ito nagsasabi, utang. Duterte vs Marcos. Ipasok mo, Diego. Guys, nung panahon po ni Duterte, iniwanan si Duterte ng 5.948 trillion pesos na utang. Sa end ng 2019 o December 2019, ito ay naging 7.731 trillion pesos lamang. Meaning, sa loob ng 3.5 years ni Duterte ay nakautang lang siya ng 1.783 trillion pesos. While kay Bongbong Marcos, September 2022 nung naupo siya, merong 13.52 trillion pesos na utang ang Pilipinas. Na ayon sa Bureau of Treasury, end of February 2024 pa lang ay 15.8 trillion na. That's 1.66 trillion pesos sa loob lamang ng halos 1.5 taon. Nadagdag sa utang sa panahon ni Duterte sa loob ng 3.5 taon ay pinantayan ni Bongbong sa 1.5 taon niya lamang. To think nakaliwat kanan. Di ba magaling? Napakagaling, di ba? Pinantayan.
Yung 3 taon ng 1.5 taon. Tuloy mo, Diego. Yung mga infrastructure project, serbisyo at programa na ginagawa sa panahon ni Duterte. Well, kay Bongbong Marcos, asan na? Grabe ka naman mangutang, Bongbong. Tapos ngayon na may bagyo, na dapat may budget yan at may nalaan na pera, at nagsisimula pa nga lang ang rainy season, uutang ka na. Oh, 'di ba? Ano sabi? Uutang ka na naman. Pero mo, yun nga yung sinasabi na $509 million dollars. Ibang klase, grabe talaga. Diego, ano nangyari sa atin? Ano na nangyari sa atin? Oh, ito pa, isa pang patunay. Para naman na makita ng taong bayan kung ano yung nangyayari. Oh, pasok! Budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something trillion pesos. Oh. Halos kalahati po noon ay utang. Nako. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga. Utang na nga yung higit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na Presidential Pork Barrel Fund. Hala! At yung 800 na yun, inutang yun. May interest yun. Nako! Tayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan, at yung darating pang salinlahi, ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa, habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. So yun mga kasama, paano mababayaran ng mga Pilipino yun? Ha? Isipin nyo isipin nyo mabuti kung paano mababayaran ng gobyerno ng Pilipinas yan. Aba, magising na sana sila. May pasok ko lang PDP lineup, Kayo na pong bahala. At siyempre yung EPANAW party list. Huwag niyong kakalimutan. Diyos ko. Mamili kayo ng karapat-dapat. Huwag niyong sayangin ang boto niyo. Nako, pag pinagpatuloy niyo yan ngayong 2025 at hindi kayo namili ng tamang tao o tamang kandidato, mangyayari, baka hindi lang 15 trillion ang utang natin. Baka wala na tayo. Wala ng Pilipinas. Ubus na. Iimbargohin na. Sino na titira dito? Sino na ngayon ng ibang lahi na ang may-ari ng Pilipinas? Hindi na Pilipino. Wala tayong magagawa. Diba? Kung sisingilin na tayo, may magagawa pa ba kayo? Diba? Tuloy natin yung reaction ni mga taong bayan. Diyos ko. Diyos mio, Marimar, ano nangyari? Tuloy mo, Chikadora, ano pa meron dyan? Panoorin ang full video. Buy 2 get 2 free. Get 4 pairs of trousers Ayun delivered lang, to your door for only 45 sing. Nakikita niyo ba yan, guys? Ang Manila Bulletin na yan? Akalain mo yan, guys? Pangutang si BBM na naman ng 28.7 billion, no? Sa World Bank para daw i-enhance yung health service in rural areas. Ikalaki-laki nga ng pondo ng PhilHealth, di ba? Tama, si Kuya. Yung ngayon ay mangungutang ng 28.7 billion sa World Bank. Anak ng teting talaga guys. Anong nangyari dito kay BBM? At puro lang at utang dun sa budget guys ng for 2025 ng 2.54 trillion. Tapos ngayon may uutangin ulit na 28.7 billion sa World Bank para lang mapaganda yung yung health service natin. 'Di ba? Anong klase ito? Na guys, ibabaon tayo ng ibabaon nito ni BBM sa Malamang. Tama ka dyan, Kuya. Baon na nga tayo. Mas lalo pang ibabaon. May nagsabi nga dito, di umano eh. Ito nabanggit lang ito Baka binabawi naman daw.
Yung lahat ng nawala di umano sa kanila, binabawi na ngayon di umano. Yun ang sabi dito, tayo yung nagbabasa lang. O, tuloy. Yung apo mo may utang na. Computin nyo na lang guys yung utang ngayon ng Pilipinas. Yung apo, ay yung anak mo at yung magiging anak nun guys, may utang ng 100,000. I-divide mo na lang guys. I-calculate mo na lang. Isipin mo yan guys. Doon sa magiging apo mo, mapapasa pa yung utang natin. Siyempre, kasama tayo guys na nagbabayad niyan. Gawa nang tayo kumukonsume ng mga produkto. Siyempre, yung mga produkto, may tax yun. O ay doon tayo nakakatulong sa gobyerno para makabayad dito. Ang problema guys, hindi nakakabayad ng utang eh. Yung binayad... Kuya, isipin mo yung inutang, may tubo yun, may interest. Diba? At ang sabi dito kanina, inutang na, tapos nangutang pa para sa pork barrel. Diba? May interest po yan, Kaya nga sabi nga ng isang magaling na nakapagsalita kanina, baka sa susunod, wala na po tayo mapala. Diba? Wala nang proyekto, wala nang lahat, wala nang gold, wala na. As in, wala na! Diba? Naku, kawawa na ngayon ng mga taong bayan, lalong-lalo na yung mga kaupo-upuhan ng natin. Kung sakasakali, di pa sila pinanganak, may utang na. Ano mangyayari ngayon? Doon sa utang, kung sakaling wala na ito. Pwede bang habulin? Ang tanong lang natin, pwede ba siyang habulin kung sakasakali na? Napatunayan ng utang na ng utang at wala namang project na pinagawa. Diba? Okay lang sana kung nangutang lang nangutang, tapos, binigay kagad sa sa mga proyekto. Kaso wala eh. Di umano walang may pakitang project. Tuloy, kuya. Nilang utang. Doble naman kung sila bumawi ng utang. O kita mo yan, guys. Ay grabe guys itong gobyerno na to. Tapos meron ako guys nakita na ipinopromote nito ni BBM yung timba guys. Timba! Na mayroong host na yung sa DPWH, project ng DPWH. Yung timba may hose. Tapos para may filter dun sa dulo. At pag nilagay mo daw ng tubig doon, sino nakapanood sa inyo? Pag nilagay mo daw ng tubig doon, pwede nang inumin. Pinagmalaki pa ni BBM. Yun yung kanyang proyekto. Oh my goodness, yun ba yung pang-tawid doon sa mga nasalanta ng bagyo? Doon sa mga kapos sa tubig? Baka mamaya yung mga sumakit ang tiyan, sasabihin nito ni BBM sila daw umiinom din daw to. Sinong niloko na rin? Ilagi nga kayo na kami, niral. Yan kita nyo, bank loan, 509 million for a health system. Totoo kaya yan? Naniniwala ba kayo mga kasama? Kung kayo ay naniniwala na yan ay gagamitin sa health system, mag-comment kayo sa comment section. At kung hindi naman kayo naniniwala at yan ay gagamitin lang sa pansarili di umano, ay mag-comment din kayo. Wag po kayong maging tuod dyan. Wag kayong maging tuod. Mag-like at mag-share ng video para makarating ito kung saan man makakarating. Diba? Biruin nyo mga kasama. Utang dito, utang na doon, benta rito, benta na roon. Aba. Kung ako sa'yo, benta mo na lang ang Pilipinas. Gusto niya naman ata ang gusto nyo lahat eh. Ipagbenta lahat, diba? Benta nyo na lang. Sa mga British. Para mapaganda pa. Gagaling nyo. Tuloy. Mga kababayan, lantarang panloloko na to. Sumasakit talaga ang ulo ko nito. Eto na nga, babasahin ko. Marcos administration next World Bank loan, $500 million for system resilience. Uutang na naman ang Pilipinas sa World Bank. Ginoo ko. The Marcos Jr. administration will borrow $509.24 million or about 28.7 billion pesos from the World Bank to enhance health services in rural areas. Ang tanong, bakit rural areas lang? Hindi kasama ang Metro Manila.
rural areas, pag nagkaloon doon, karamihan doon ay hindi rin nag-aaral, baka mamaya dugasin pa, di umano yung pondo. Diba? Anak ng bugi naman, oh. Saan na kaya mapupunta yung pera ng taong bayan? Hindi na makakaahon. Hindi na talaga makakaahon. Ang dami ng utang. Utang na loob. Tuloy mo, kuya. Talking about healthcare and health services. Nasaan na pala yung 90 billion PhilHealth funds? Yun pa. Kala ko ba sobra-sobra ang pera ng PhilHealth kaya gustong i-transfer doon mismo sa mga unprogrammed sa paggawa ng mga kalsada at tulay? Bakit mangungutang ngayon sa World Bank ang Pilipinas para sa healthcare services? Yun ang tanong! Pilipinas, hindi ka pa ba talaga nagtataka? Sobrang mangluloko na ito nila! Palakpakan! Basahin natin. The Marcos Jr. administration will borrow 509.24 million. Ayan marami na pong nakakaalam. Baka huli ka na. Kung ngayon napapanood, baka nahuli na tayo. Diba? Ang nakaka-bad trip nito, mga kasama, bakit wala namang nilalatag na proyekto? Diba? Ano ang nakikita niyong proyekto na sinasabi? Meron silang sinasabi na pabahay program. Ang tanong doon, nasaan na? May nakatira na? Ipakita niyo sa tao kung meron man at ayos ba ang pagpagawa? Ang daming kaperahan, di umano. Tuloy mo kuya, ano ba meron pa? US dollar, about 28.7 billion from the World Bank to enhance health services in rural areas. Marcos admin's next World Bank loan, $509 million US dollar for health system resilience. Diba kamakailan lang meron tayong excess funds dun sa PhilHealth? Diba? Alam rin niya Diba? 90 billion, I think, na gusto niyong kunin at ilalagay niyo sa unprogrammed budget. Tapos ngayon, mangungutang naman kayo ng bilyon-bilyon para kunwari sa health services. Okay lang kayo? Diba may excess funds nga doon? Diba? Sa PhilHealth? Diyos ko, my God! Gising-gising. Ayan, mga Pilipino, hindi ba kayo natatauhan? Meron pa nagsasabi, fake news. Manila Bulletin. Fake news ba yan? Nakakasama. Si Manila Bulletin ang mismong nag-expose niyan. Ngayon, siyempre, nagulat ang mga taong bayan, nireaksyonan. Diba? Ano na nangyari? 15 trillion plus ngayon may bago na naman. Ubusin nyo na kaya lahat ng ginto. At ibenta nyo na rin ang Pilipinas. Mas okay pa kaya? Diba? Benta nyo na lang ang Pilipinas para wala na kayo ibenta. Wala na kayong iutangin. Para matapos na lahat yan. Diba? Ay, nakakatuwa talaga. Aba. Pag ganyan na magiging sistema, wala nang mangyayari. Baon-baon na ang Pilipino. Tuloy mo, kuya. Gising tayo, Pilipinas. Wala nang mga matatinong project. Uutuin na naman tayo. Lilinlangin nyo na naman ang mga Pilipino, Diyos ko. Di ba? Yan nga ang laging katanungan ng ating mga kababayan. Puro na lang panlilinlang, puro na lang walang kasaysa. Walang saysay lagi Diba? Nangutang ka para saan? Pwede mo bang paki-explain sa amin kung saan mo gagamitin ang inuutang mong pera? Pwede ba? Kami ay nakikiusap lang naman. Baka naman sabihin mo, latag mo naman kahit paano rito na ang pera na uutangin natin ay ibubulsa namin di umano. Ganon. Para alam namin mga Pilipino kung saan kami lulugar. At sasabihin lang namin na inuubos nyo yung pera at tinatago nyo na lang ang pera di umano. Dapat ganun lang kasimple.
Hindi yung ganito. Mangungutang ako. Gagamitin natin sa rural pagpagawa ng mga healthcare facilities. Tapos yung kalahati o yung 3/4 ng inutang, itatago namin di umano. Ibubulso na namin di umano. Tapos ang kaso. Nako. Kaya pala si si Guanzon galit na galit dito pala dati. Kaya totoo pala. Lahat ng mga pinagsasabi ni Rowena Guanzon nagkakatotoo na. No? Diyos mio, Marimar. Lumabas na ang hula. Ubos ang pera ng Pilipinas. Ubos ang pera, binenta pa ang mga ginto di umano at sinabi na wala na. Wala na tayong pera. Baon na tayo sa utang. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Yan, magandang hapon at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!